Sagana sa likas na yaman ang iba't ibang mga probinsya ng Bicol. Ilan sa mga ito ay ang mga prutas, gulay at lamang ugat na isinusuplay sa kalungsuran gaya ng Metro Manila. Iba't iba man ang uri at hugis ng ating mga prutas, gulay at lamang ugat, ito ay may mahalagang papel sa paglinang at pagpapayabong ng ating kultura at kasaysayan. Upang siyasatin at bigyang pagkilala mga ito, ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga indigenous crops na matatagpuan sa Bicol Region. Magandang saribuhay! Ako si Lilia Pasiona, Project Leader at Associate Professor sa Central Bicol State University of Agriculture. Ang Bicol Region ay binubuo ng 6 na probinsya. Ito ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Bagaman iisang rehiyon, magkakaiba ang mga topografiya ng mga probinsya nito, lalo na ang isla ng Masbate at Catanduanes. Dahil dito, sari-sari rin at unique ang mga pananim na makikita dito. Ang mga indigenous crops ay mga halamang likas na tumutubo at nabubuhay sa isang lugar at hiyang na klima nito. Bukod sa pagkain, ginagamit din ang mga ito bilang natural na panlunas sa sakit na isinasalin sa pamamagitan ng oral tradition. Upang mapreserba at mapangalagaan ang mga indigenous crops, kinakailangang idokumento ang kanilang mga gamit at potensyal na kapakinabangan sa mga komunidad. Sa aming proyekto, aming naitala ang iba't ibang katutubong prutas, gulay at lamang ugat na matatagpuan sa Bicol Region. Kabilang na ang mga lokal na pangalan, traditional na gamit sa pagluluto at benepisyo sa nutrisyon at kalusugan. Nag-survey kami ng production at consumption ng indigenous crops sa 2 barangay kada piling munisipalidad sa bawat probinsya. Dito ay naitala namin ang mga indigenous crops na matatagpuan sa mga taniman at pampublikong pamilihan. Napag-alaman din namin na ang oral tradition ang pangunahing pamamaraan ng mga nakakatanda sa komunidad upang patuloy na maisalin ang kaalaman sa paraan ng pagluluto at medisinal na benepisyo ng mga indigenous crops sa kanilang probinsya. Nakapagtala kami ng mahigit na 20 indigenous crops. Ilan sa mga ito ay ang kakao, linga, labong, at sili. Sa katutubong prutas naman ay ang biyasong na madalas mapagkamalang kalamansi o lime, at pariya na maiahambing naman sa ampalaya. Kabilang din sa listahan ay ang kurakding na isang uri ng kabute. Ilan sa mga leafy indigenous vegetable na matatagpuan din namin ay ang kulis at talinong na nagbibigay sustansya sa ginataan at mga lutong may sabaw. May naitala rin perkules at iba't ibang uri ng legumes na kadalasang ginigisa o kaya panglahok sa sabaw at ginataan. Mayroon ding mga uri ng fern tulad ng pako at hagnaya o climbing swamp fern na hinahalo sa ensalada, at isa pang pinakabago at hindi pa popular ay ang tuba o tsaya na kung saan ay ginagamit sa iba-ibang paraan ng pagluluto. 2 uri naman ng fig ang naitala sa rehiyon, ang tibig at lubi-lubi o parang palma. Ang bunga ng tibig ay manamis-namis at maaaring gawing palaman o panghimagas. Samantalang ang lubi-lubi naman ay pinagkukuhanan ng talbos at isinasahog sa ginataang sabaw at insalada.
Bukod sa mga gulay, mayroong mga pampalasang naghahatid rin ng lunas. Ito ay ang busol at langkawas na kabilang sa pamilya ng luya. Naitala rin ang natatanging prutas ng noni na ginagamit bilang panglunas sa sakit sa tiyan at kasukasuan at pangtapal sa anumang bahagi ng katawan na may sugat o pamamaga. Mayroon ding tuba-tuba na ginagamit sa pampapurga. Narito naman ang ilan sa mga indigenous crops na magandang alternatibo sa rice dahil sa taglay nitong sustansya at resilience sa matinding klima. Isa na rito ang dawa o foxtail millet, ang drought-tolerant at mas masustansya kumpara sa karaniwang palay. Kabilang rin sa mga tinuturing na staple food ang taro o gabi na napakikinabangan mula sa ugat hanggang talbos. Bukod sa taro, marami pang mga halamang ugat ang ginagamit na alternatibo sa mga lutong Bicol. Nariyan ang bungkukan, burot, kamiging, namo, uraro, ube, at galyang o giant swamp taro. Mula sa komprehensibong impormasyon na aming nakalap, bumuo kami ng mga IEC materials at interactive digital archives upang maibahagi sa ating mga magsasaka ang mga kaalaman tungkol sa indigenous crops. Humingi rin kami ng pahintulot sa DENR upang makakuha ng gratuitous permit para sa pagbuo ng germplasm collection. Sa kasalukuyan ay may mahigit 150 accessions ang mga indigenous crops mula sa pinagkuhanang barangay. Ang pagpapahalaga sa sari-buhay ay nagsisimula sa pagkilala ng ating mga katutubong prutas, gulay at halamang ugat upang maisulong ang kalusugan, food security at kultura ng mga komunidad na nakapalibot dito. Sa pagdokumento ng mga indigenous crops ay matutukoy natin ang pagkakaugnay ng kasaysayan, kultura at pagkain na patuloy na humuhubog sa ating kasalukuyang kalaman. Patuloy nating siyasatin ang potensyal ng mga ito upang mas lalong mapayabong ang ating sari-buhay at maipamana sa mga susunod na henerasyon. Sari-buhay, sari